Amen. Hallelujah, Jesus. Alam niyo po, nakaka-bless, no? Kapag tumayo na kayo sa harapan at pinag-uusapan o babanggitin niyo na yung salita ng Diyos, parang hindi matapos-tapos. No po, parang ang dami mong gustong i-testify. Palakpakan po natin si Brother Christopher. Si Christopher po ay aking pinsan, no po? So, ang prayer po namin is family evangelization. That's our prayer. And Christopher is one of our answered prayer. Minsan, no, kung sino pa yung makulit, kung sino pa talaga yung matigas ulo, yun ang ibibigay ng Lord sa iyo eh. Pero doon mo makikita kung paano tayo babaguhin ng Diyos. So, kung ikaw masaya, Christopher, mas masaya kami dahil kasama ka namin naglilingkod. Hindi na namin kailangan pa humanap ng ibang tao. Ang hirap eh. Ang hirap abutin yung ibang tao. Pero ang pinakamasaya na makasama mo sa pananampalataya is kapamilya mo. No? So, magkaroon tayo ng, makakuha tayo ng mga kalakasan sa ating mga kapatiran. Yan, sabi po sa ating pag-aaralan sa umagang ito, 1 John 3:8, basahin ko kung muli sa Tagalog. Ang mga nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa ng kasalanan ng Diablo. Subalit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Tayo rin panandaliang manalangin. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat dahil ginigising mo kami, Panginoon. Hinahayaan mo yung puso namin, yung isip namin ay unahin ka. Kaya Lord, salamat Panginoon sa mga kapatiran na narito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon. Ihanda mo ang aming sisidlan, Panginoon, upang makatanggap ng iyong salita. Salamat Lord. We lead the victory, this worship of God. In Jesus' name, I pray. Amen. Ayan, ang ating pong title ay Bakit si Jesus lamang ang tanging daan para sa atin? Sabi po sa ating scripture, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diablo. Walang choice, no? Kung ating pong babalikan yung ating mga pinag-aralan, ang nung tao ay nahiwalay sa Diyos, tayo po ay naging makasalanan. At wala po tayong choice kundi gawin yung mga bagay na makasalanan. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mamuhay sa pagkakasala. No, ito pong ating gawain, no po, prayer meeting, Bible study, Sunday service. This is a reminder for us na huwag tayong magkasala. Dahil po tayo ay nilikha ng Diyos at tayo po ay dumating sa punto na tayo ay nagkakasala, lagi na po yun yung ginagawa natin. Namumuhay na tayo lagi sa pagkakasala. But thank you, Lord. Dahil po sa scripture, naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. So you are blessed, kapatid, kasi nakarinig ka na ng salita ng Diyos. Paano kung hindi? So malamang nandun tayo sa chaos, depression, lahat ng pangit na meron ang mundo, nandun tayo. But nagpasalamat ka na ba sa Panginoon? Lord, thank you kasi nakaalis na ako sa ganong estado ng buhay. Alam niyo po, sa family namin, sobrang hirap din ang pinagdaanan namin. Kagustuhan lang namin makapag-aral, pumasok kami sa Bible school. Pero ang motibo namin, kaya kami pumasok sa Bible school, kasi wala kaming pera. Wala kaming pagpaaral. Ang amin pong mami ay teacher. Pero ang hirap po talaga ng buhay. Sobrang hirap ng dinanas namin. Pero yung nanay po namin, kahit ano, parang lahat na ng sitwasyon na danas niya. Pero lagi niyang sinasabi sa amin, lagi niyong tatandaan, kasama natin ang Diyos. Ako po, yung ate ko, yung unang pumasok sa Bible school, nung nag-seminary po kami, para makapag-aral, para di kayo maging tambay. So, tinake namin yung advantage na yun. Kung dapat si ate lang yung unang papasok doon, sabi ko, mami, ako din, sama mo ko. So, may mga pastor na nagkukuha ng mga kabataan na gusto mag-aral sa Bible school. Sumama kami doon sa organization na yun. Just to escape yung mahirapan. At least doon nakakakain kami,
But alam nyo, ngayon ini-imagine ko, paano kung hindi kami napunta sa Bible school? Dahil ang hirap ng buhay, pwedeng nag-asawa kami ng maaga. Na maraming pwedeng mangyari nung time na yun. Pero pag talagang pinili ng Diyos yung pamilya mo, yung buhay mo, mahirap man yung proseso, gagamitin ka ng Panginoon. So, dalawa po kami nung ate namin na pumasok sa Bible school, and then, nung nag-graduate na po ng high school, yung kapatid namin na sumunod sa akin, inaya na rin po namin sa Bible school. Sabi namin, kaysa tumambay ka, kaysa makasama ka sa mga grupo na hindi makakabuti sa'yo, pasok ka din dun. Sabi ni Mami, dun sa mga ate mo, sumama ka. And now, he is a pastor in Tarlac. Sa Tarlac po siya naka-base, si Pastor Jericho. Siya po talaga yung unang-unang naging pastor sa amin, magkakapatid. No? And then, praise God po, ganda ng gawain nila sa Tarlac. Ginagamit talaga siya ng Panginoon doon. And then, si Teacher Dom, pang-apat mo namin kapatid, na binabanggit ni Christopher, dinala ko po siya dito sa Pampanga. Ako po yung nauna dito sa Pampanga, dinala ko siya dito para din maging manggagawa sa church. And then, yung aming pong missionary, si Pastor Jam and Ma'am Sarah, nag-offer din sila na kung gusto nyo mag-aral, ay nag-aral po kami, pinag-aral nila kami. And then, hanggang nakapasok din si Teacher Dom sa seminary. Pero ibang lugar, sa Pangasinan. No? And then si Teacher Nem, na asawa ni Teacher Dom, galing din po yan ng seminary. Kami po ay talaga nag-aral sa seminary. Doon po kami nagkakilala. No? So, minsan iisip ko, kahit ang hirap ng buhay, pero kung na-realize mo na yung Diyos kasama mo, wala kang gagawin eh. Lord, thank you, Lord. Mapapa-thank you, Lord, ka na lang. Minsan sabi namin, dumating kami sa punto na, bakit, Lord, ang hirap-hirap pa rin ang buhay namin? Naglilingkod naman kami sa'yo, pero dumarating kami sa pinakababang-baba, pinakahirap na hirap ng buhay. Pero yun pala yung proseso ng Panginoon, no? And then, nagkaroon kami magkakapatid ng prayer topic. Kailangan natin pag-pray yung ating relatives. Family evangelization. So, ang thought namin, every Christmas, meron kami parang reunion. Pero ang gusto namin gawin sa reunion is worship, magawain. So, yun yung prayer namin. And then, ngayon, may bunga na yung prayer namin. Noon, prayer pa po namin yung noon pa. And then, yung mga ibang mga family member namin, nag-lead. Yung pong kapatid ni Christopher, nagpapastor din sa Rizal. Tama, no? So, that's answer to our prayer. Sa amin po nagsimula, pero yung Lord, gumagamit siya ng way para yung family member namin makarinig din ng salita ng Diyos. And sila mismo na naglilingkod na sa Panginoon ngayon. And they can able to save their own family. And then yung ate ko po, nakapangasawa din siya ng pastor. So minsan, no, yung pressure nasa amin din po. Kasi syempre, yung pamilya na yan. Ganito sila. Namumuhay sila ng ganito. Minsan ang hirap din. Kasi di lang tao, dumarating din po tayo sa punto na nakakagawa ng hindi kanais-nais sa harapan ng tao o sa harapan ng Diyos. Pero praise God, no po, praise God, dahil nililid pa rin tayo ng Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. So balik po tayo, no? Balik po tayo sa ating pag-aaralan. Nais ng Diyos na kumawala na tayo sa pagkakasala. Karamihan sa mga tao, hindi makita ang pagkakaiba ng kaligtasan at ng relihiyon. Sa inyo pong paniniwala, ano ba yung relihiyon? Bakit may relihiyon? No? Iniisip ng maraming tao na ang relihiyon lang ay pare-pareho. Pare-pareho namang hinahanap ng tao ang Diyos. Iniisip ng mga tao na ang paggawa ng mabuti ay layunin ng bawat relihiyon. Iniisip na ang relihiyon ay daan upang maligtas ang tao. Gumawa ka ng mabuti, tumulong ka. Ito yung mga way.
para maligtas ka. Pero alam niyo po ba na may pagkakaiba ang Kristiyano at ang relihiyon. Tayo po na tumanggap na sa Panginoon, tayo ay tinatawag na born again o Christian. No? Tayo po ay hindi namumuhay sa relihiyon. Dahil ang pagiging Kristiyano ay buhay mismo kasama ang Diyos. Yun po ang lagi nating tatandaan na tayo po ay hindi lang sisimba kasi kailangan. Sisimba mo kasi buhay ko to. Yun po yung difference nila. So, ginagawa ng tao ang relihiyon. Napapakahirap sila, nagpapakapagod. At the end of the day, parang filter sila. Pero, tayong mga Kristiyano, binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na mag-ibanghelyo. Ano po yung pag-ibanghelyo? Pagbabahagi ng mabuting balita na galing sa Diyos. Ang relihiyon ay ang paghahanap ng tao sa Diyos. Tingnan niyo po ay pagkakaiba. Ang relihiyon, yung tao mismo ang humahanap sa Diyos. Pero, ang pag-ebanghelyo o ang pamumuhay bilang Kristiyano, yung Diyos mismo ang umaabot sa atin. Pag tayo po ang humawak sa Diyos, maaaring makabitaw tayo. Ano po? Pagka may problema na sobrang saya, maaaring makabitaw tayo. That's religion. Gawin mo to, gawin mo dyan, magpakapagod ka, magpakapako ka. But parang wala pa din. Kasi tayo po ay namumuhay sa relihiyon. Pero sabi ng Panginoon, mamuhay kayo kasama ko. So yung Diyos, hayaan natin yung Diyos po yung kumontrol ng buhay natin. Hayaan natin yung Diyos yung humawak sa atin. Ang tawag po doon ay Kristiyano. Ano po? Maunawaan natin na tayo ay hindi na mamumuhay sa pagkakasala o sa paggawa ng mabuting gawa na tutuon lang sa relihiyon. At nawa makita natin, ma-open yung eyes natin na ako ay mamuhay kasama ang Diyos. Number 2, karamihan sa mga tao ay hindi maunawaan ang kalagayan ng mga di paligtas. Kahit tayo po na Kristiyano, marami tayong hindi maunawaan pagka nag-aral tayo ng salita ng Diyos. Kaya po napakainam na lagi natin saliksikin yung mga salita ng Diyos kasi mas marami pa tayong mauunawaan. Katulad na lang yung kalagayan ng di paligtas. Meron tayong tinatawag na original sin. Ang original na kasalanan ay tanda ng kalagayan ng di pa ligtas. Bakit po tayo hindi naligtas? Dahil po sa original sin. Ano po yung original sin? Pagsuway natin sa Panginoon. Ito ay nangangahulugan na sila ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ni Satanas. Wala ko pong sinasabi na kapag di tayo ligtas, tayo ay nakapailalim sa kapangyarihan ng Diablo. Mababasa po natin yung fall of sin, no? Sa Genesis chapter 3. If you have time, basahin niyo po yung Genesis chapter 3. Sabi po sa Ephesians 2, verses 2 to 3, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-ibig. Simula po nung nalaman natin yung mabuti at masama, marami na tayong bagay na ginagawa na hindi kaayon-ayon sa naisip ng Diyos. At nakapaloob po doon sa Biblia, nandun tayo, namumuhay tayo sa laman. Namumuhay tayo sa loob ng ating pag-iisip. Kung ano lang nasa isip natin, yun lang yung gusto nating gawin. Ang kalagayan ng kakatulan ay nakakatakot. Ito yung judgment. Have you heard judgment? Kakilakilabot, nakakatakot. Ito ang kalagayan ng espiritong hawak
ng espiritu ni Satanas. Ang kalagayan ng isinumpang espiritu. Nung tayo po ay napahiwalay sa Diyos, sabi ng Diyos, mga babae, mahihirapan kang manganak. Mga lalaki, mahihirapan kang magtrabaho upang buhayin mo ang pamilya mo. Yan po ay sumpa sa atin ng Panginoon nung ang mga tao ay nahulog sa original na kasalanan. Sila ay naghihirap mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga ninuno. So imagine po, no? Kung aaralin natin o kung kayo po ay galing sa pamilya na may sinasamba, iba. Katulad po kung makikita natin, may sinasamba ng ninuno, Diyos-Diyosan, mga ibang bagay, sumasamba sa araw, sumasamba kay Jose Rizal, meron tayo niyan, no po, ng mga organization. Kasi nga, tayo na tao ay nilikha ng Diyos na may espiritu na hanapin yung Diyos. Kaya akala ng tao na kapag sinamba ko to, bagay na to, matatagpuan ko yung Diyos. So, kaya yan po ang tinatawag na we are blind, no? Blind tayo sa katotohanan. Hindi natin maunawaan. Akala natin na pag sinamba ko yung asawa ko, gaganda yung buhay namin. No? Pero hindi natin alam na napopol na pala tayo sa spiritual sin. Hindi natin nauunawaan. Ayan. Mga anting-anting, panghuhula, mga pamahiin, hanggang sila yung muntong sa kanilang huling kapahamakan. So tayo mga Pilipino, meron tayong ganyang mga pamahiin o mga superstitious belief, mga pinaniniwalaan na akala natin totoo. No? Pero, kung pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos, yan ay mga panlilinlang ng Diablo para hindi tayo magtuon sa salita ng Diyos. Kasi mas natutuon tayo sa bagay na yun. Na alam natin tama yun. Pero sabi ng Diyos, naparito ako upang wasakin ang gawa ng Diablo. Sabi po sa Romans chapter 1, verses 21 to 23, kahit na kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Verse 22, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan. Mga ibon, mga hayop na lumalakad o hayop na gumagapa. So maraming ginawa ang tao upang mabaling ang isipan nila sa ibang bagay. Sabi doon, nalaman nila na si Jesus pala ang Kristo. Si Jesus pala ang solusyon. Pero tayo hindi, Lord, dito ka muna. Kaya ko to. No? Minsan ganun po tayo. Nawa katulad ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, ang isipan nila ay hangal. Nawa we cast out yung mga ganong gawain, yung mga ganong pag-iisip. Iiwan nila ang daigdig na bigo sa kanilang buhay. Kaya ano po nangyayari? They end up, yung buhay nila, namatay na lang sila, na gano'n na lang. No? Ang kapahamakan ay nagpapatuloy hanggang ikatlo at ika-apat na henerasyon. So this is the scariest thing po na mangyayari sa buhay natin. Na kapag hindi natin nakilala ang Diyos, it will pass until first, second, third generation. So nawa po, this is the time na putulin na natin. Pinuputol ko na lahat ng sumpa, lahat ng kasalanan na nagawa ko. Ayaw ko nang mapasa to sa anak ko, sa magiging anak ng anak ko. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. We don't have any choice but to transfer the sin, to relay the sin to other people, or sa ating mga generation. Exodus 20,
Verse 4, huwag kang gagawa ng imahe na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. Do not make yourself an idol, sabi ng Panginoon. Huwag kang gumawa ng mga bagay na sasambahin mo. Ano po yun? Mga imahe? O yung isa sa mga member ng pamilya mo, o doon ka lang nakatuon. Pag sinabi mong idol worship, bagay na doon ka lang nakatuon. Yun po yung idol worship. No? Nawa, putulin natin lang. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at sa iyo lang po ako maglilingkod. Sa iyo lang ako tutuon. So naman ganun po, no? Baguhin natin yung ating kaisipan. Sa huli, saan po hahantong yung mga taong hindi kilala ang Diyos? Sa impyerno. Wala silang choice kundi mapunta sa impyerno. Meron po akong nais basahin dito. Gusto ko pong basahin siya. Bibilisan ko na lang. Para detailed po, no? Wala tayong mag-miss. Ang mayaman at si Lazaro. Nabanggit ko na po ito last week, no? The rich man and Lazaro. Luke 16:19 to 31. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubi nangangalang Lazaro o nangangalang Lazaro na tantad ng sugat ang katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Tignan niyo po yung difference nila, no? Isang mayaman, isang mahirap. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Dahil ako'y nahihirapan sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw pa ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang naman ikaw ay nagduro sa bigan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga narito ay hindi na makakapunta diyan at ang mga nariyan ay hindi na makakapunta rito. Yan. Tindihin po natin itong part na to. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, subuhin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakaw ito ng pagdurusa. Verse 29. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang kasulatan ni Moses at ng mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita ka sa kanila sa isang patay na muling na buhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang kasalanan. 31, sinasabi naman sa kanya ni Abraham, o sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit isang patay na muling na buhay. Ano po yung lesson dito sa parable, no? Ng the rich man and Lazaro. So, pinakita lang po doon, hindi naman lahat ng mayaman, pero hindi naman lahat ng, hindi po yun literal, no? Pinakita lang doon yung difference ng buhay ng tao. Na kung tayo, kasi yung Panginoon, pinapakayag niya na yung salita. Nasa sa inyo yun kung tatanggapin mo o hindi. At pinapakita rin po
dito yung langit at impyerno. Sabi doon, hindi na pupunta diyan ang nariyan at hindi na pupunta rito ang narito. Kaya po tayo habang may lakas pa, habang may buhay pa, maniwala po tayo sa Panginoon. No? Totoo, sabi ng Panginoon, yung lahat na nagsisik ng kaluwalhatian ng Diyos, lahat ay aking idaragdag sa Kanya. Sino po nag-worry dito? Sino po yung madalas mag-worry? Nung po bang nag-worry kayo, nag-pray kayo? O nag-worry na lang tayo the whole time? So iba po yung nag-worry, then nag-pray. Then nagkaroon ng peace after nang nag-pray. So nawa, ganun din po tayo. So sabi po doon, kahit pataklang ng tubig, ganun po kainit ang impyerno. Ganoon tayo magdurusa. Kaya pino-confirm natin, saan ba ako mapupunta? Sa langit o sa lupa? Sa langit o sa impyerno? So nawa, ang lahat po ng bawat sa atin ay confirm na tayo po ay anak ng Diyos at makakasama natin ang Diyos sa langit. Meron po tayong isang kapatiran na gusto niya ipag-pray yung namatay na. Kung naalala niyo po yun, no? Kasi hindi ko siya na-explain. Katulad po dito sa parable ng the rich man and Lazarus, kapag namatay na at hindi na kakilala sa Panginoon, alam niyo na po kung saan siya pupunta. At sabi ng Diyos, yung nariyan, hindi na mapapawito. Kaya po, importante yung pagtanggap natin sa Panginoon. Hindi po yung joke, tinanggap ko na, pero magkakasala muna ako. Minsan ganyan yung buhay natin eh. Bumabalik tayo sa pagkakasala. So nawa, ang bawat isa sa atin, lagi tayo mapuspos ng banal na spirito para po mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. And then, sabi nung rich man, maaari daw bang puntahan yung pamilya niya? Sabihan yung pamilya niya patungkol sa Panginoon. So, kaya sinabi ni Abraham, naroon na yung mga salita ni Moses. Nasa sa kanila na kung tatanggapin nila o hindi. Kung hindi nila yung pakikinggan, maging yung mga patay na nabuhay ay hindi rin nila paniniwala. So nawa po tayo na may buhay, bagong buhay, nakasama ang Panginoon, yun yung maging prayer natin. Lord, gusto kong makatanggap ng mabuting balita, ng kaligtasan, yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga kapatid ko. Kasi, kung hindi po sila tatanggap ng kaligtasan, saan po sila mapupunta? Sa impyerno. Yun po yung pinakamasakit. No? So, nawa tayo po yung gagamitin ng Diyos para i-save sila. Number 3, meron na po tayong isang tagapagligtas. Sino po yun? Si Jesus Cristo. May mga katangian po ang tagapagligtas. Una, siya ay nagtataglay ng kapangyarihan, talunin ang mga gawain ni Satanas. At dapat siya ay magkatawang tao. Siya lang po yung Diyos na nagkatawang tao. 1 John 1 verse 1, nang pasimula ay naroon ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. No? Si Kristo po yun, tinutukoy ko. Verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanyang bilang kaisang-isang anak ng Ama. O kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sino po yun? Si Jesus Kristo. Ano pa po yung katangian niya? Dapat ay wala siyang sala. Ang walang sala ang dapat mamatay upang bayaran ang kamatayan. So siya lang po yung kayang gumawa ng mga bagay na ginawa niya. Imagine po, no? Kung iisipin niyo yung Diyos, binigay niya yung buhay niya. Yung Diyos, pinadala niya yung anak niya.
Si Kristo, inalay niya yung buhay niya para po sa atin. Gaano kasakit yun? Sino na po napasok? Sino na yung natusok dito? Yun, minsan, konting tusok lang ramdam na ramdam natin. How much more yung dinanas ng Panginoon? So, si Heso Kristo lang po ang kayang gumawa ng mga bagay na yun dahil siya ay makapangyarihang Diyos. Ano pa po yung katangian ng tagapagligtas? Siya ay walang iba kundi si Heso Kristo. Tanging si Heso Kristo na Diyos mismo ang makakagapi sa kapangyarihan ni Satanas at makapagliligtas sa tao. So kaya po sabi ng Diyos, ang sino mang naniwala sa akin kahit hindi ako nakikita, ang tinatawag doon ay pananampalataya. Pero ano po ba yung kaligtasan? Alam niyo po ba kung anong kaligtasan? Ito po ay kalayaan mula sa kasalanan na nagdudulot ng walang hanggang kahatulan o kahirapan. Yun po yung naranasan ng rich man. Eternal suffering na po. Hindi lang basta napunta ako sa impyerno, nasunog hindi po. Eternal po yun. Kung may eternal happiness, may eternal suffering. So it's your choice. Choice po natin. Kaya sabi ng Panginoon, I gave you freedom to choose kung sa masaya o sa hindi masaya. So minsan, akala natin, yung mga bagay na gagawin natin, masaya, pero hindi pala. So kailangan po maging wise tayo pagdating sa mga bagay na yan. Meron po tayong tinatawag na original sin. Yun po yung ating hindi pagsunod sa Diyos. Pangalawa, we have personal sin. Ito yung mga kasalanan na result na po, no, ng original sin, na hindi pagsunod. Yun yung mga tinatawag na personal sin. And then, meron din tayong mga kasalanan na galing pa sa ating mga ninuno. Yun po yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, galing po yun sa mga ninuno natin. Okay, ano po ang kaligtasan? Ito ay kalayaan mula sa kapangyarihan ni Satanas at sa kapalaran dulot nito. Hanggang ngayon po, Satan is working. Sa'yo, sa akin. Sa ating lahat. Target tayo ni Satan. Pero tandaan po natin, if we are saved, no, kaya natin italunin si Satanas in the name of Jesus. Kaya we have power of confession. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, it will manifest. Kaya kung puro galit, puro galit. Kung puro worry, puro worry. Kaya sabi ng Panginoon, may mga choices eh. Masaya, hindi masaya. Yung madali, yung mahirap. So, minsan, mayroon talaga tayong option na kailangan piliin. O may mga kailangan tayong piliin sa bawat nangyayari sa buhay natin. Ano pa po yung kaligtasan? Ito ay pag-upo sa kalangitan sa hinaharap. So, this is time na kasama na natin ang Diyos. And may experience natin yung eternal happiness. Kasama natin ang Diyos sa hinaharap, sa kalangitan. Ang mga ebidensya nito ay makikita sa ating buhay. Okay, do you have evidence that you are child of God, that we are children of God? May evidence po ba tayo? Hindi dahil meron ka ng mga physical na bagay. Pero, kung ipinapahayag mo si Kristo sa bawat tao na nakakasama mo, that's the evidence. Nakasama mo ang Diyos. Ephesians 2, verse 7, ginagawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipapakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ephesians 2 verse 6, dahil sa ating pakikiisa kay Kristo Jesus, tayo'y muling nabuhay, nakasama niya upang mamunong kasama sa kalangitan. So, ito po yung pinrepare sa ating
ng Diyos. Ano po ang mas malaki? Bahay o mansyon? Ano po kaya sa tingin niyo? Nabanggit ito ni Pastor dati eh. Kasi ako naalala niya. Ano mas malaki? Bahay o mansyon? Mansyon, siyempre, di ba? Mansyon eh, ito bahay. Pero sabi po ng Diyos, sa bahay ng Diyos, may hinanda ako mansyon. So ano po mas malaki? Bahay o mansyon? Bahay ng Diyos. Amen. No? So yung Diyos, inihanda niya na. Inihanda niya na lahat sa atin. No? For our conclusion, nais ng Diyos na lumawak, lumaki yung pananampalataya natin sa Kanya. Kung ngayon maliit pa, okay lang yan. Kaya po patuloy tayo, magpursige tayo makinig ng salita ng Diyos. And someday, mag-prepare tayo ng fruits. Tayo po dito, kailan kaihanda ng Diyos? O paano mo malalaman na ikaw ay inangat na pala ng Diyos? Meron pong 3 steps. Una, yung tinatawag natin pruning. Sino po yung naghahalaman dito? Di ba pinuprune niyo po para lumago? Yan po yung unang step sa atin ng Diyos para masabi natin tayo ay inaangat na ng Diyos. So He starts cutting things off in our life. Sabi ni Christopher kanina, wala, ba't ganun na yung church? Wala nang member, wala na lahat. Sometimes, this is part of our pruning. No? Sige, tanggalin ko nga yan kung mag-i-stay ka. Relationship. Minsan, broken relationship. Habits, yung mga nakasanayan mo. Opportunities. Dati may business ako, dati may ganito ako. Pero inalis ng Panginoon. That's part of pruning ng Diyos. That's the first step. Pero bakit inalis ng Panginoon to? Hindi para i-punish tayo. Para i-position tayo ulit ng Diyos. Yung mga nawala sa'yo, hindi yun rejection. Hindi yun kawalan. It is redirection. Okay Lord, kaya pala nawala yun, para dito pala ako. Number 2 po, na step. A call to obedience, and this is the hardest part. Ito yung pagsunod. Tayo-tayo na lang. Minsan nakakatamad. Ano ba yan? Hindi ko naman alam yung pinapakat ko sa akin ni Teacher Sarah. Ano ba yan? Tayong pinapagawa. Minsan may mga ganyan tayong reklamo sa buhay natin. Ano ba yan? Nadaming mo to sa akin ni Teacher Dong, ni Ma'am Sarah. This is the hardest part. Are you going to obey or not? Pero sabi dito, God is asking you to let go. Sige Lord, okay lang, magawin ko to. God is asking you to forgive. Yes Lord, pinapatawad ko na siya. And to walk by faith and not by sight. Your obedience is what it will unlock the next level of your life. Kapag na-overcome mo yung pagsunod, ano na po yung pangatlong step? Ito yung biglaang paglago, biglaang pagsiklab, kumbaga sa apoy. Kapag na-overcome natin yung pruning and yung obedience o call of obedience, mag-elevate na po tayo. No? Sudden elevation. Parang yung pong pruning and obedience, ito yung breakthrough natin. And then the door will open. The door start to open. Kung natatrabaho ka, promotion hits. No? Mapopromote ka ng bigla-bigla. Biglang may blessing na magpo-flow all the way. Kasi nga hinahanda lang pala tayo ng Diyos. The whole time
time, God is preparing us. Kaya pala, but Lord, ba't ngayon lang? Ang tagal kong nagpintay. The whole time, inanda lang pala tayo ng Diyos. So ano po dapat natin gawin? Be humble before God. Sige Lord, kahit mahirap, susunod ako. Kahit ayoko, gusto ko na. Meron po ba kayong ayaw pero no choice, ginusto mo na? Ayan. Nung sinabi mo sa akin ni Ma'am Sarah, Teacher Sarah, ikaw na magpapakito. Alam ko yung pwede naman, bakit hindi, pero parang ayoko, mahirap. Pero dahil wala akong tatayo, sometimes, yung no choice, nagiging yes. Pero ang sarap po magsalita, ang sarap po magpahayag ng mabuting balita. And through this, the Lord is healing my spiritual life. Kung kayo po ay nais nung mabago, ako rin po, nais mong gamitin ako ng Diyos para mabago ako at makita nyo kung paano ako ginagamit ng Diyos. Mabasa po natin Genesis 3:15, Matthew 16:16, Matthew 28, verse 16 to 20, na si Kristo ang solusyon sa lahat ng ating problema na si Heso Kristo lang po ang tanging daan ng ating kaligtasan. And then panghuli po sa ating spiritual growth, para tayo po ay maging malakas spiritually. Nais po ng Diyos na gawin natin yung nakatakdang oras ng panalangin. Scheduled prayer. Magkaroon po tayo ng scheduled prayer. Prayer for your family, scheduled prayer for the church, sa mga kinabibilangan ng trabaho, let's have prayer for that. Magkaroon po tayo ng scheduled prayer. At yung walang mintis o patuloy na panalangin or continuous prayer. So ito po yung prayer is our weapon. Prayer is our strength. Kung hindi po tayo mananalangin, hindi po tayo makaka-survive. So I bless you in the name of Jesus Christ. Nawa po, lagi nating alalahanin na si Heso Kristo lang ang tanging solusyon sa ating mga kasalanan. No? Kaya po ngayon, yung tanong, bakit si Jesus lamang ang tanging daan para sa atin? Alam na po natin ang sagot, and that's gonna be our prayer topic and our life this week. Sige po, let us pray. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat dahil Ikaw kung kumikilos, Ikaw yung nagbibigay daan, liwanag sa aming buhay, Panginoon. Lord, thank you dahil nandun kami sa proseso na sumusunod na kami sa iyo, Panginoon. We are praying, Panginoon, na ma-overcome namin lahat, Panginoon, at patuloy kami sumunod sa iyo. And Lord, gusto namin mag-elevate kasama ka. Gusto namin lumago kami, Panginoon, ang pananampalataya namin sa iyo. Kaya Lord, ihanda niyo po kami. Ihanda niyo yung aming sisiglan sa pagpapala, Panginoon. After ng bagyo, Panginoon, may rainbow. May blessing, Panginoon, kang nakahanda para sa amin. Kaya Lord, we are praying for Reverend Angeles Emmanuel Church. We are praying for the people na narito, Panginoon, nawa magkaroon kami ng kaliwanagan ng ayon sa iyo sa mga Panginoon. Araw-araw, mamuhay kami kasama ka. Araw-araw, mawala, Panginoon, yung mga bagay na naglilid sa amin sa kapahamakan o sa paggawa ng hindi maganda, Panginoon. Hallelujah, Jesus. All the works of Satan, we command to go away in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, Panginoon. Mapuspos lang po kami ng iyong banal na spirito, araw-araw. Lord, salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.